Ikalawang araw na po ng rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ang organizers humihirit na ipagpatuloy pa ang pagtitipon sa mga susunod na araw. At live mula sa EDSA White Plains, may express report sa pamamagitan ng telepono si Mon Gualvez. Mon, ano nang update dyan? Ruth, sa mga oras na ito, patuloy ang kantahan at nagpapalabas ng mga video ang mga taga-Iglesia ni Cristo bilang bahagi ng kanilang programa na yung ikalawang araw ng rally dito sa bahagi ng White Plains Avenue sa Quezon City. At kung kahapon, inulan ang kanilang kilos-protesta, ngayon naman, naku po, napakatinding init ang kanilang kinakaharap. Kaya nga kanya-kanyang latag na lamang muna ng sapin at pagkabit ng mga improvised na bubungan habang nakasalampak sa mismong kalsada. Ito ang ilang sakripisyong tinitiis ng mga miyembro ng INC para makilahok sa ipinaglalaban pagkakaisa kontra katiwalian. Kabilang dyan ang grupong ito na mula Las Piñas at Dasmariñas, Cavite. Nandito na raw sila simula pa kahapon ng alas 4 ng madaling araw. Nila, hindi sila nakikipag-away kundi nagpapahayag lamang ng kanilang pagkontra sa korupsyon. Mali rin anda ang selective justice na ginagawa sa ilang mambabatas gaya ng kapanalig nilang si Senador Rodante Marcoleta. At bilang suporta nga sa mga dito na nagpalipas ng magdamag, meron naman mga namimigay dito ng mga libreng t-shirt at pagkain. Pakinggan natin ang pahayag ng isa sa mga nakiisa sa rally. Binoto namin sila eh. Dapat itinama nila, hindi nila kami niloko. Kaya nagtiwala lang naman kami sa kanila eh. Di ba? Oh, yun lang naman yun. Yung pagtitiwala namin, sinira nila. Pero mo, naghihirap kami ang mahal ng kuryente, ng tubig, ng lahat, pati bilihin. Ruth, inaasahang hanggang alas 8 tatagal ang pagtitipon ng mga miyembro ng INC. Ayon na rin sa ibinigay na permit ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ruth? Mon, pero may sinabi ba yung mga rallyista dyan kung baka magstay pa sila or mag-extend pa nitong kilos protesta? Well, Ruth, initially ang kanilang unang ina-apply ay talagang hanggang Friday sana. Pero dahil nga ang sinabi ng QCLGU na daily basis ang kanilang possibility na ma-extend, so far wala pang kasiguruduhan kung nag-apply na ng extension itong rally. Pero yun nga, nauna nang sinabi na 3 araw ang request ng organizers para makapag-ipon dito nga sa bahagi ng EDSA White Plains. Pero hindi nga ito pinagbigyan. At sa halip ay ngayong araw muna ang ibinigay na permit. Subject nga ito for extension sakaling masunod naman yung mga parameters na nakasaad sa Memorandum of Agreement o MOA na pinirmahan. Kabilang dyan ang hindi pagdaraos ng rally sa mismong kahabaan ng EDSA, walang pananakit o panggugulong gagawin at isang lugar na lamang ng rally ang pagdarausan. Pero kanina, Ruth, bahagyan na namang nagkatensyon ng konti ang mga pulis at rallyista ng paatrasin yung bus na nakausli o nakahambalang sa EDSA. Pero natanggal na ngayon ang bus at 3 lanes na rin ang nadaraanan naman ng mga motorista. Pakinggan natin yung pahayag ng opisyal mula sa QCLGU. Meron raw silang 100,000. So in-explain naman natin, yung 100,000 baka mamaya hindi ko ma-ensure yung public order and safety kasi logistical challenge sa amin. Maraming tao sila, kailangan din namin ng maraming tao. Pag natulog sila rito, babantayan pa rin namin yung natutulog sila. Ruth, so far, sabi ng QC Police, umaabot na sa 4,500 ang crowd estimate dito sa lugar. Posibleng madagdagan pa ito hanggang bamayang hapon hanggang gabi, no? Habang kani-kanina lamang, nagsalita at entablado, bumalik sa pangalawang araw si Batangas Congressman Leandro Leviste. Ang kanyang sinabi, nagkumit na mayroong 500 na mga taga-Batangas ang nakatakdang magpunta rin dito sa rally bilang pakikisa sa kanilang mga panawagan. Mga hindi ro ito miyembro ng Iglesia ni Cristo pero siguradong sumusuporta sa kanilang mga ipinaglalaban. Iginit din ni Congressman Leviste na tutuloy siya sa pag-iimbestiga o pagpapakaso dito kay Senator Rodante Marcoleta. Git nga niya, napaka-hypocritical daw, no? Yung kanya exact at mas maigi daw sana na maimbestigahan dapat muna yung mga kongresista at senador na tumanggap daw ng pera mula sa pondo ng gobyerno, pati na rin sa mga DPWH contractors at maging yung mga kampanya na pinondohan naman daw ng flood control scandal. Ruth? Mon, binanggit mo na rin naman na bukas na yung 3 lanes. So, dyan sa EDSA, so sa mga oras na ito, wala naman ng problema or hindi na mabagal ang daloy ng trapiko?
Well, Ruth, kumpara kahapon, mas mabilis-bilis na ngayon yung daloy ng trapiko dito sa bahagi ng EDSA, both northbound at southbound. Kahapon kasi parehong nasakop yung northbound at southbound, kaya talaga nahirapan ng mga motorista at halos isang linya na dadaanan. So ngayon, technically, medyo may konting pagbagal, pero definitely moving naman. Ruth. Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez live mula sa EDSA White Plains. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.